Magandang hapon. Guys, may mensahe ngayon si kaibigan natin. Siya po talaga ang pumunta dito sa lugar natin kung saan tayo nandito. Gusto lang po na maipaabot ng ating kaibigan ngayon ang mga impormasyon patungkol sa hinihikayat po ng mga DOH, no? Mga idol, wala pong makapagpipigil sa inyo kung ano ang inyong desisyon. Alam kong nakakuha na kayo ng aral noong 19, no? Hindi ko lang sasabihin po ang buong detalye nito. Pero tandaan ninyo, kung nakakuha kayo aon kung saan kayo nalinlang sa mga demonyong tao para lang mas lumala po ang mga, basta hindi ko na lang banggitin mga idol ha. Alam kong ma-appreciate ninyo itong ibig sabihin natin. Si kaibigan nandito dahil sa sama ng impormasyon na nakalap niya patungkol po sa panawagan po ng Department of Health patungkol po sa tigdas. Mga idol, kung mapapakinggan po ninyo si kaibigan, kung ano man po ang kayang sasabihin ngayon, kung ikakabuti po ba yan o hindi, kayo pa rin po ang masunod. Kaibigan, gusto kong malaman din kaibigan kung ano po ang mga impormasyon po ninyo ngayon. Dahil sa daming lumabas sa social media, grabe po ang mga panawagan nila na huwag pagkamatulad ka noon. Kaibigan, maraming salamat kaibigan, maayong hapon. Unsa man ni nakita nimo, ano po ang nakita ninyong impormasyon patungkol po sa panawagan po, lalo na sa mga bata na dapat po maturukan na, dahil para po daw ito sa tigdas, para sa mga tigdas sa hangin, labanan. Ano po? Diyos ko mga idol, ito ang sinabi ninyo. Mga idol, kung mapapakinggan po ninyo itong babala ni kaibigan, kayo pa rin ang masunod kung gawin nyo po ito. Ngayon si kaibigan nagsabi na, itiit, ikaw may anak ka, alam mo na ang ikakabuti. Siyempre ako noon, hindi ako nagpalinlang o hindi po ako na lagyan po ng basta yung 19. Kasi ayaw kong mapapalo tayo dito sa ating channel. Grabe mga idol, babala ni kaibigan, no? Sobrang sama itong natuklasan ng ating kaibigan. Kung si kaibigan magdesisyon, sabi po niya, kung ako, hindi po ako magpapa, yon tuwing, ayaw ko nang banggitin kaibigan. Bakit hindi po ba talaga maganda ito kaibigan? Ano po ba talaga ang totoo dito? Ha? Oo guys, noong maliit pa tayo, may mga kapatid tayo, may mga nangyayaring bakuna, yun dati safety talaga mga idol. Pero ngayon sinabi natin kami, kung ako, hindi ako. At least malaman ninyo, kasi marami pong nag-request sa akin kung ikakabuti ba kung maggupo daw kami, kung maggu daw sila sa kanilang mga apo. Tandaan ninyo mga idol, hindi po pwede na linlang pa kayo ulit. Kung
palagay tayo niyan, sigurado ba sila na hindi na tayo magkakaroon pa ng twink, di ba? Siguraduhin lang nila. Kung anong mangyayari sa atin, may mananagot ba? Di ba wala? Bago lang mga idol, mayroon na. No? Nilagyan. Kasi panawagan eh. Anong nangyari? Wala na. May mananagot ba? May habol po ba ang tulad natin? Wala. Oo, totoo yan. Sa daming populasyon sa Pilipinas, lalong dumadami ang populasyon natin. Ito na ang gagawin. No? Gusto nilang kuhaan. Kaya nakita ng ating kaibigan ang pinupuntirya ngayon yung mga babae. Mga idol, ito ang nakita ng ating kaibigan. Puntirya nila ngayon na ito po ang gagawin nila, yung babae. Grabe, napakalungkot mga idol. Kaya alam na po ninyo ang nangyayari noon, napakarami ang nagsisi kung bakit paano pa sila noong C-19, no? Grabe mga idol, hindi ako makapaniwala sa ginagawa ng mga taong to. Gusto talaga nila na masama po ang kahantungan po ng ating buhay. Mga idol, hindi po ako namimilit. Kayo pa rin ang magdesisyon kung gumo kayo. No? Basta ako, no. Never. Dili ko magpa-ilad na. Tungod kay daghan na kaayong mga nangyayari, mga idol, daghan kaayo na hitabo na nabago lang taon ng lagom o nawala ang gilikanan, nawala yung habol. Ito lang po ang tandaan ninyo mga idol. Lagi pong ipinapaalala ng ating kaibigan yung mga nag-request sa atin. Kaya ito po ang ating topic dahil grabe po ngayon ang mga kumakalat na mga balita sa social media. Patungkol dyan mga idol, na nananawagan sila para sa mga bata, para safety po ang kanilang kalusugan, na madipinsahan para hindi agad madapuan ng mga sakit na tulad po ng basta mga idol, yun lang ha. Ingat lang tayo sa desisyon natin.